Okay mga kabisdak, mayong buntag diya kaninyo. Og mauna pod ni ang ato ang i-warm up karon na adlaw mga kabisdak. Dati mga kabisdak nakikita ko lang sa daan yan. Pangarap ko rin na makasakay dyan. Pero hindi man tayo mayaman mga kabisdak, so hanggang pangarap lang yon. Pero at this time mga kabisdak, i-warm up na naman natin yung ating inalagaan na sasakyan. So ganito po ako mag-drive na may kasamang pag-iingat, lalong lalo na sa buhay natin, sa buhay ng sasakyan. Dalawa po, iniingatan nyo po yung buhay nyo, dapat ingatan nyo rin po yung sasakyan na dala mo. So kasi yung mga vlog ko po is how to drive and care. So ganito po ako mag-drive mga kabisdak. Pasok ko bago yung mga sasakyan. Hindi ko sinasabi na no need mo na i-check, pero na-check ko na lahat. Okay po. So start the engine, lalabas ako sa parking, ganito ako mag-drive. Lalong-lalo na doon sa mga una kong vlog na sinasabi ko na iwasan po natin yung mga maling habit ng pagdadrive. Katulad nung iniikot muna yung steering wheel. Sa Bisaya, manobela. Itong hinahawakan ko. Iwasan natin na ikutin natin to na hindi pa nakatakbo yung sasakyan mo. Kasi po, ang bigat ng sasakyan ninyo, at kung iikutin mo to, marami pong masisira niyan. Hindi naman masisira kaagad, pero madaling masira. So ganito po, shifting, patakbuhin nyo po muna yung sasakyan bago nyo po dahan-dahan yung pag-ikot ng manubela kung saan man kayo mag-turn. Ganito po, dahan-dahan at huwag puwersado yung pag-ikot ng manubela. Mahirap po itong gawin kasi parang hindi naman mahirap kung talagang nasanayan lang natin na pag nagdadrive yung driving habit mo na pagpasok mo ng sasakyan, start, ikot ka agad ng manubela, takbo. Mali po. Hindi po, ayon po yan sa experience ko at doon po sa natutunan ko nung nag-aral pa ako ng 2 years automotive technology. So at saka iwasan po na nilalaro natin yung steering wheel, ito manobela, kasi minsan may mga drive, sorry po sa words, na mayroon talagang driver na nag-drive na naglalaro pa, diba? So saan yung sinasabi, kasi yung ano ko kasi how to drive and care. So drive ka, nandun yung pag-iingat. Kita nyo po, kahit nakikita nyo kung straight lang yung daan, bakit pa kailangan lalaruin mo pa yung manubela o yung steering wheel? Tsaka yung ikot mo is dahan-dahan, naaayon lang po sa kailangan ng daan kung saan ka papunta. Ganun lang. At saka yung kamay natin mga kabisdak, dapat, lalo na ito automatic, yung kamay natin nandyan lang sa manubela, dapat yan para safe in case emergency, hindi ka madidistract. Iwasan natin isang kamay natin hawak-hawak ng cellphone, text dyan sa pagdadrive. Lalong-lalo na ngayon, meron na tayong meron na tayong law, yung anti-ADA. Ano yun? Anti-Distracting Act. So kung makikita ka ngayon ng mga alam ko po na alam na ninyo yan, pero share ko lang po kasi baka meron pa pong hindi nakakaalam. So kita kayo dyan, nagdadrive,
meron pa kayo, nag-cellphone kayo, so pwede po kayo mahuli niyan. Malaki po yung multa niyan mga kabisdak. So iwasan lang talaga natin para safe talaga yung ano natin, buhay natin, sasakyan natin, lahat po safe. Antayin mo na emergency lang talaga, hinto ka, tsaka sagutin mo yung cellphone kung kailangan. Pero kung hindi naman, hayaan mo na. Wag mo nang anuhin na isama mo pa yan sa pagdadrive mo. Cellphone ka pa. So yan yung iiwasan natin. Then at saka ito yung kanina, yung bago mo ikutin yung manobela, dapat nakatakbo. So pangalawa po, yung meron po akong isi-share sa inyo na use your cylindritor or accelerator. Yung accelerator po, yan po yung basta driver tayo, alam na natin yan. Use your cylindritor or accelerator as brake. Paano po yan, DJ Bisdak? So ito po, isi-share ko sa inyo. Sinasabi ko na use your cylindritor as brake. Ganito po ginagawa ko. Ito na, tumatakbo ako. Then alam ko po, nakikita ko po sa unahan na mayroong humps. Diba? Mayroong humps sa unahan. Yung gagawin nyo lang po, pasensya na po kasi yung ano ko kasi magalaw lang yung video natin kasi medyo hindi mahina po yung selfie stick ko na nilagay. Pero kung nakasakay po kayo sa akin kung paano ako mag-drive, naku po, hindi ko po ipagmamayabang kasi yan po yung natutunan ko. Pwede po kayong matulog dyan, hindi kayo masturbo. Lalong lalo na yung gamit natin ngayon is high-tech na. Ang ganda ng mga shock absorber. Iano ko po sa inyo, kung natutulog kayo pag ako yung nagdadrive, hindi po kayo talaga madidisturbo. Kasi nga, how to drive and care. Yun po yung isi-share ko sa inyo. So, ganito po yung sinasabi ko mga kabisdak, na use your accelerator as brake. So, ngayon, nakikita ko na sa unahan na mayroong humps. Tumatakbo ako ha. Nakikita ko sa unahan na mayroong humps. Yung yung gagawin ko lang, ang gagawin ko lang po, bitiw silinyador, wag kang mag-apply ng silinyador. Bitiwan mo lang siya. Bitiw, kasi tumatakbo ka na, tamang-tama pagdating nyo sa humps, yung takbo nyo is babagal yan. Kasi hindi ka na nagsilinyador babagal yan. Pagdating niya sa humps, tama lang yung takbo, hindi ka na nakapag-apply ng brake. Hindi po ba? Pwede po ninyong subukan yan mga kabisdak. Yan yung sinasabi ko na use your accelerator or silinyador as brake. Dapat mapagmasid ka na sa daan. Alam naman natin yung mga driver talaga, siyempre hindi maiwasan yung malikot din yung mata. Dapat malikot talaga yung mata ng driver. Kasi focus ka nga dyan sa daan, anong mong nandyan. Pero siyempre kung meron man mag-jogging dyan na makikita mo, siyempre matingnan mo talaga. Pero dapat yung sinasabi ni Kim Atienza na matanglawin, siplat lang ba? Siplat. Pero dyan sa pagdadrive mo, talagang ipopokus mo kasi
mawala na yung how to drive and care. How to drive and care kung hindi ka nag-iingat. So katulad nito, alam ko na sa unahan siguro mga 1 meter or basta alam ko na, nakikita ko na yung humps. So bitiw si linyador. Pagdating ko doon sa humps, tamang-tama lang yung takbo ko. Hindi na po ako nag-a-apply ng brake kasi maaga na po akong nagbitiw ng silinyador. So ano po yung nasisave natin? 'Di ba? Nasasagot na doon yung sinasabi ko na use your silinyador as brake. Dahil maaga akong nagbitiw ng silinyador, hindi na ako pagdating doon sa humps, hindi na ako nag-a-apply ng brake. Kasi tamang-tama lang yung takbo ko. Nagamit ko pa ba yung brake? So nasisave ko yung spare part ng brake system ko. Hindi ko na nagagasgasan yung brake drum doon kasi hindi na ako nakapag-apply dahil doon sa maagang pagbitaw ng silinyador. Nasasagot na yung ano doon. Ginagamit ko yung silinyador as brake. Hindi na ako nag-brake eh. Doon ko lang tinansya sa pagbitiw ko ng silinyador. Katulad nito, malapit na ako sa kanto. Nakikita ko na yung kanto. Bitiw silinyador, may humps pa. Tamang-tama lang yung takbo ko. Tsaka meron pa nakalagay dito talaga sa dinadaanan ko talaga. Dito talaga sa loob ng village. Dito talaga sa loob ng village, mga kabisdak. Kahit po wala kang kasalubong, basta kanto, meron po talagang nakalagay dyan na stop. Mandatory po. Kasi pag nakikita ka dito sa gwardiya na tuloy-tuloy ka dyan sa sa cruising, kahit po walang walang kasalubong, paparahin ka at i-remind ka na, sir, nakita nyo po sa kanto may stop. So ikaw bilang driver, at saka kung hindi ka rin open-minded, sabihin mo talaga, bakit ako mag-stop dyan? Wala namang traffic light. Bakit ako mag-stop dyan? Wala namang tao. Wala namang traffic light. Diba? Yun po yung sasabihin mo. Pero wala kang magagawa kasi yan yung rule. Yan yung rules dito. Kasi bawat may sariling rules eh. So bilang driver, sundin mo yung rules para wala kang maging problema. Yun yung rules nila. Kasi pwede ka rin balikan ng ng enforcer eh. Sabihin mo yung enforcer, wala namang traffic light. Sir, may nabasa po ba kayo? Siyempre, meron kang nabasa. Di ba sir, meron nakalagay dyan, stop. So, you need to stop sir, para po sa safety ng lahat. Sabihin mo rin naman sa kanya, safety naman eh. Wala naman akong kasalubong, wala namang ibang tao. Common sense mo na yon. Kasi alam mong kanto eh. Kailangan mo lang dyan, hindi naman talaga totaling mag-stop ka. Reminders lang yan na stop kasi nga baka mayroong darating. So stop. Yung sa'yo, gamitin mo yung matang lawin ni Kim Atienza. Stop. Hindi totaling stop. Bitiw si linyador. Dating mo dyan sa kanto, safe naman, libre lahat. Tamang-tama lang yung takbo mo. Hindi ka na mag-a-apply ng brake. So nagagamit mo na naman yung nagagamit mo na naman yung sinasabi ko na use your silinyador as brake kasi hindi ka na nakapag-brake. Silinyador lang yung gamit mo. Ito tulad nito. Malapit na ako sa cruising. May humps pa. Bitiw silinyador,
tingin kaliwat kanan, safe, tamang-tama ang takbo. Oh. Bigyan mo ng silinyador dahan-dahan, pinong-pino para makatipid ka rin sa gasolina. Kasi kahit naapakan mo bigla yung silinyador dyan, yung takbo ng sasakyan hindi po nagbabago kaagad. So, sobra yung apak mo, hindi naman nasusunog lahat yan. Lalabas lang doon sa tambutso. Kaya minsan, pag may masundan kayo na sasakyan, amoy gasolina, hindi po yan sabihin nyo na may leak ata yung sasakyan niya. Hindi yan nasusunog ng gasolina dahil doon sa sobrang pagbigay mo ng gas. So ito, malapit na yung kanto. Nandun yung basic natin, advance signal, kasi liliko ka. May hams, tamang itong loko na ito yung mga minsan talaga may ano talaga na hindi naman lahat ha, pero meron talagang meron talagang maling habit. Yun ang sinasabi natin ng mga maling habit. Malapit na yung kanto, nagsignal na nga ako, nag-overtake pa sa akin. So yun yung mga maling habit. So hayaan lang natin sila kasi sa kanila naman yun. Madisgrasya sila, problema na nila yon. Pero ngayon nga, ako nag-iingat, maaga ako nag-signal, pero dumiretso pa rin siya. Kung nabangga niya ako, damay pa rin ako. So di ba? Dapat doble ingat. So basta hayaan yung mga kabisdak. Ganito lang. Cruising, malapit na, bitiw si linyador. Pagdating nyo sa kanto, tamang-tama lang yung takbo nyo, I'm sure hindi na po kayo maka-apply ng brake. So na-preserve po natin yung brake system natin. At saka yung dahan-dahan ng pagbigay ng gasolina, pag-apak ng silinyador, pinong-pino, I'm sure makakatipid ka sa gas. Dalawa na yung mo. Tipid sa gas kasi yung pag mo ng silinyador, pinong-pino, balahibong pusa. Alam mo yun, di ba? Nyo naman yung balahibo ng pusa. Pinong-pino, di ba? Ganon yung gusto niyang ipagawa pag nakadrive ka ng sasakyan. Yung pag-a-apply mo ng silinyador. At saka, pag nagbi-brake, pag nag-a-apply ka ng brake. Kasi hindi naman emergency. Di ba? Bakit ka mag-sudden brake dyan? Pwede mo naman, may mga tips naman na tinuturo sa inyo ni DJ Bisdak na hindi mo ma-apply yung mga sudden brake. Share ko lang din sa inyo kasi nga doon ko din na sa kanya, mga sinasabi niya sa akin ng mga pabiro ba na pabiro pero may laman. Balahibong pusa na lang, pinong-pino. Yun yung gusto niyang ipapano sa akin, ituturo, isishare niya. At saka magagawa nyo yan mga kabisdak, yung sinasabi ko. Kasi kung ikaw talaga yung driver na mahilig sa drag race, mahirapan ka talagang i-apply itong tips ko. Kasi sabihin mo, ano ba yung tinuturo ni DJ Bisdak? Babayot-bayot man yan. No, hindi po ito pabayot-bayot. Kasi nga, nandun yung how to drive and take good care. So, hindi pabayot-bayot yan. Yun yung sharing natin na tama. Kung talagang mahilig ka sa drag race, ganun talaga. Marami kang pera, sige, marami kang pambili ng gasolina, apakan mo yung silinyador mo. Kahit alam mo naman na hindi naman lahat nasusunog yan, nasasayang lang yan. At saka marami kang pambili ng spare parts, yun, sige. Ito, malapit na ako sa kanto, may nakalagay na stop dyan. Hindi naman totally na mag-stop ka, to respect na lang dyan sa traffic rules and regulation ng kung saan ka man. Kasi kung hindi mo i-respect yan, huli ka talaga. So
ano mo doon, nagbayad ka na naman dahil sa katigasan ng ulo mo. Kasi tayo mga driver dapat masunurin tayo eh. Kung ano yung rules dyan, sundin mo. Ito, malapit na ako, nakikita ko na yung kanto, may hams pa. Bitiw si linyador. Pagdating sa hams, tamang tama lang yung takbo. Signal ka in advance para safe yung sasakyan mo, kasi pag hindi ka mag-signal baka madisgrasya ka. Katulad sa nangyari kanina, nag-signal na ako, inobertikan pa rin ako. Diba? Ito yung silinyador, may malaking hams, tama lang yung takbo, dahan-dahan balik yung silinyador, hindi na ako nakapaggamit ng brake. Kung hindi ka maagang nagbitiw ng silinyador mo, tapos may hams, kanto, kung may biglang lulusot dyan, ano yung gagawin mo? Is sudden brake. So, nagasgas masyado yung brake mo kasi nga bigla yung pag-brake mo. At kung nandyan pa yung amo mo, nakasakay sa'yo, tapos antok, tulog, yung amo mo nasa likod, malipat sa upuan sa unahan. Kasi nga, sa sudden brake mo. What I mean, hindi naman totally na lumipat talaga siya. What I mean, na nasubsob yung ano mo, amo mo dyan sa dashboard o dito sa likuran. Kasi nga, sa sudden brake mo, kasi nga, hindi ka nag-iingat sa pagdadrive. Kaya, yun yung ano ko na how to drive and care sa lahat. Iniingatan mo yung sasakyan, pinakauna mong iniingatan dyan mga kabisdak, buhay mo, buhay ng nakasakay sa'yo, at saka buhay ng sasakyan. Yan po yung pinakaano sa vlog ko na ito. Ingatan ang lahat. Ngayon, malapit na akong makabalik sa bahay, may hams, bitiw si linyador, tamang-tama lang yung takbo ko, hindi ko na na-apply yung brake, lumampas na ako sa hams. At saka dyan, malayo na ako sa gate, bitiw si linyador, busina ka. Kung mabilis yung gwardya mo na magbukas ng gate, tamang-tama lang yung takbo mo, yung gate natin nakabukas na, hindi na ako nakapag-brake, papasok na ako sa gate namin, yung takbo ko tamang-tama lang, yung brake ko hindi ko pa nagagamit. Tingnan mo, hindi ko pa nagagamit yung brake, papasok na ako, malapit na akong mag-stop doon sa parking area ko. Kita mo, malapit na. Nandito na ako mga kabisdak. Pa-stop na ako, tamang-tama lang yung silinyador ko. Yung steering wheel ko wala pa sa posisyon. Naka-stop ka na, iwasan po natin na ikutin mo yan para ibalik mo siya sa posisyon niya sa gulong. Kasi yung maling habit po, siyempre pakurbada ka, pasok ka na doon sa bahay nyo, nag-stop ka na, nakikita mo yung gulong hindi pa na iniikot mo yung manubela na hindi tumatakbo yung sasakyan, so napipirsa yung mga ball joint dyan. Ang bigat ng sasakyan mo, masisira yan. So yan, nakikita nyo, hindi pa yan nakapurma. So kung sa maling habit yan, ikutin ko yan para mabalik. Wala, sira. So yung gagawin natin dyan, nakadrive pa ako, yung purma na yan, gagawin ko dyan, para maibalik ko tong manubela ay steering wheel sa posisyon niya, patakbuhin mo pa rin kunti yung sasakyan mo bago mo ikutin yung manubela. Para yung parts po natin hindi masisira. Takbo kunti. Takbo kunti, hawak mo na bila, takbo kunti.
ibalik, ikot mo yung manobela dahan-dahan, ibalik sa posisyon. Di bali nang lalampas ka. Oh, balik na sa posisyon. Lampas ka. Hindi, atras ka. Oh, press the button, reverse. Posisyon na yung ano mo, sasakyan mo. Atras ka lang. Kasi lumampas ka eh. Oh. Atras. So, wala akong napupirsya ng mga parts ng sasakyan kasi nga nandyan na. Oh. Si mga kabisdak, din ngayon sa pagpapark po ng sasakyan, kasi nakamatic tayo, lagay natin sa neutral. So naka-neutral siya. Then ibig sabihin ng neutral doon, yung mga gear po nandun sa transmission natin is naka-disengage. Naka-neutral siya, naka-disengage siya. So, kasi flat naman yung ano niya, pantay naman yung nasa ano ko, nasa parking area ko. So, pwede mo siyang neutral. Para lang ma-disengage yung mga gear doon sa loob ng ating engine or transmission. Nalalaman ko po yan sa transmission kasi nga nakapag-aral ako. So naka-disengage siya. So ngayon naka-neutral. Next yung gawin, mag-handbrake po kayo. Handbrake, okay. At saka ito yung sasakyan natin, matic man to, meron pa rin to siyang double safe po. Ilalagay mo pa siya sa shifting doon sa park. So i-park mo. So nandyan na lahat. Una, neutral. Next, handbrake. Then ipapark mo pa doon sa shifting lever talaga. Na yung ano doon is yung engine talaga. Yun yung gipark niya. Pastado na lahat, nakaparking na siya. Then lalong-lalo na dito sa mga sa automatic, wag nyo po hayaan na yung sasakyan po ninyo idiretso nyo lang off, na hindi nyo automatic na sasakyan na magdiretso ka lang off sa engine, na yung mga meron pa palang nakabukas na mga switch dyan, iwasan po natin. Kasi nga automatic, pag naiwan mo yan na ganyan, mamaya pagbalik mo sa sasakyan mo, lubat na po yung sasakyan ninyo. So iwasan po natin yan. Kaya nga isi-share ko sa inyo yung mga function po ng bawat sasakyan, mga switches niya, kasi iba-iba po yan mga kabisdak. Dapat alam mo yung bago mo patakbuhin yan, bago mo gamitin, alam mo yung mga switch dyan. Paano, ano yung function, kilalanin po natin. Yun po yung isi-share ko sa inyo. Huwag kayong mag-drive ng sasakyan na hindi nyo alam, hindi nyo pa siya kilala. Tulad ng ano natin, pag meron tayong nililigawan, di ba? Sa pagliligaw natin, yan kinikilala natin. Kasama, same pa rin yan. Para po hindi kayo mabulaga. So ganito, sa pag-off, pag-park na sasakyan, nandun na lahat, alam mo na. Pagpasok mo, nandun na, kinilala mo na sila. Kilala mo na sila ngayon. So, pag alis mo ng sasakyan, ganun pa rin gagawin mo. Tingnan mo lahat yung mga switches. Dapat talaga naka-off. So, unang-una mong gawin, ano yung nakabukas dyan? I-off button, nakabuton na yung sasakyan mo. Hanapin mo paano paandarin. Either susi, button. Dalawa lang naman ngayon. Dati susi. Ngayon, meron ng button start. So, hanapin mo kung nasaan. Kaya nga, kilalanin natin dapat. Alam mo na saan. So start the engine, turn ka sa aircon, then pag alis mo, yun na sinasabi ko, na
counter. Yun sinasabi natin, counter clockwise. Kasi pagpasok mo, dapat clockwise. Start una. So i-counter mo ngayon kung ano yung pinakauna mong ginawa sa pagpasok mo, yun yung pinakalas na gagawin mo. Let's say for example, pagpasok mo, start ka ng engine. Paglabas mo, yan yung pinakahuli kasi meron ka pang i-off dyan. Paglabas mo ng engine, paglabas mo ng sasakyan, kasi nakapark ka na lahat, yung mga switches dyan, kung ano yung inopen mo, i-off mo yan, i-close mo. Kunwari aircon, kailangan mo i-off yung aircon. Both yan sa likod. Then yung kunwari nag-sounds ka, kailangan mong i-off yung sounds na yan. Kasi pag hindi mo yan ipang-off yung mga naka-open dyan, pagbalik mo ng sasakyan mo, lalong-lalo na matagal kang babalik, asahan nyo po, lubat yung sasakyan nyo. So mahirap na, problema na. Lalo na automatic. Ito, sasakyan na to, automatic. Hindi mo nga makikita kung nasaan yung battery dito eh. Kung hindi mo talaga tingnan sa owner's manual, kapapasok mo lang. Nako, iwan ko kung saan mo makita yung battery nito. So, paano mo ngayon? Hindi mo pa naman to pwedeng itulak. O yung iano mo paglubat. So, sensitive po yung mga bagong sasakyan ngayon. So, kailangan mo talaga mag-ingat. Off mo lahat yung mga ginagalaw mo dyan para hindi ka maproblema pagbalik mo sa sasakyan mo. So off na lahat.